My name is Aika, and I want to share my love story. Alam ko, nakakaibang love story to. Pero nagpapasalamat ako dahil sa bandang huli ay naging maayos ang lahat. Sana po ay wag niyo kong huhusgahan kapag narinig niyo na ang aking kwento. Kanina ka pa? Tanong ko kay JB. Hindi naman. Medyo kararating ko lang. Ngumiti siya, saka nagtingin sa menu ng pagkain. Ganon din ang ginawa ko. At nang tanungin niya kung ano ang gusto ko, ay tinawag niya ang waiter para sabihin ang order namin. Busy kasi kami sa paggawa ng thesis. Kwento ko na tinanguan lang niya. Pansin ko lang na this past few days ay medyo nanlalamig si JV. Hindi kaya dahil hindi ako madalas sumipot sa usapan namin? O kung sisipot man ako, ay lagi naman akong late. Here, wika ko habang inaabot ang box ng regalo ko. Ano to? Kunot noong tanong niya. Buksan mo. Nakangiti kong wika. Isa yung relo na binili ko sa mall nung isang araw. Pinag-ipunan ko yun para lang mabili kahit napakamahal. Sinabi pa nga ng mga kaibigan ko kung worth it daw ba si JV para bigyan ko. Siyempre, sinabi kong worth it siya. Mahal ko eh. Hindi ko naman siya bibigyan ng ganito kamahal na gamit kung putyo-putyo lang ang nararamdaman ko sa kanya. Thank you, pero may ganito na ako. Pinakita niya sa akin ang relong nakalagay sa kamay niya. Nagulat ako at bahagyang nadismaya. Ganun ba? Pwede mo namang ikip yan para kapag nasira yan, may reserba ka. Hindi ko alam na nakabili na pala siya. Ang sabi niya kasi sa akin ay ako ang gusto niyang magregalo sa kanya ng ganun. Kung iba lang ang magbibigay ay kahit huwag na daw. Maliban na lang kung siya ang bumili. Nakabili ka na pala. Bakit hindi mo sinabi? Nagtatampo kong wika. Paano ko sasabihin? Palagi kang walang oras. Mapait na sabi niya. Hindi ako nakaimik. Lalo pa nang ibalik niya sa akin ang relo. Hindi mo talaga tatanggapin? JV, nagtatampo ka ba? Natatawang sabi ko. Pinapagaan ng tensyon. Kumain na tayo. Umiling siya. Saktong dumating ang pagkain at gaya ng gusto niya ay kumain kami. Tahimik lang siya at pa-type-type sa phone kapag nagbabibrate yun. Kwento naman ako ng kwento kahit yata wala nang katuturan ng mga pinagsasasabi ko. Kumusta yung friends mo? Agaw ko sa atensyon niya. Maayos naman sila. Umaasa akong maidadagdag pa siya, pero wala na. Masyado siyang busy sa phone niya para pagtuunan pa ng pansin ang mga sasabihin ko. Sino ba yan? Iritableng tanong ko nang mapuno na ako. Agad niyang ibinulsa ang phone niya at sa wakas ay tumingin na sa akin. Ha? Tanong niya. Sabi ko, sino yan? Kanina ka pa busy sa katatype pa. Kunot noong tanong ko. Ako na nga tong todo isip ng topic na mapag-uusapan namin. Tapos eto naman siya at hindi nakikinig. Si Ken lang. Simpleng sagot niya. Si Ken ay isa sa mga kaibigan niya. Wow ha? Mukhang ang saya ng pinag-uusapan nyo dahil hindi ka na tumigil sa pakikipag-chat sa kanya. Iritableng wika ko. Pwede ba, Aika? Pati ba naman dito nagiging immature ka? Sinagot ko na yung tanong mo tapos magagalit ka? Iritableng wika din niya. Inihilamos niya ang kanyang palad sa muka. Alam kong naiinis na siya. Umamin ka nga sa akin. May bago ka na ba? Diretsahan kong tanong.
Saglit siyang natigilan. Hindi makapaniwala ang mukha niyang tumingin sa akin. Aba, ikaw ang dapat na tinatanong ko. May bago ka na ba? Balik tanong niya sa akin. Kilala mo ko, JV. Hindi ko magagawa yun. Nakangiti kong sabi, kahit na naiirita. Kung ganun, kilala mo rin ako. Hindi ko magagawa yun, no? Sagot niya na parang napupuno na. Parang konting push pa ay sasabog na siya. Bumuntong hininga ko at sumuko na lang sa pakikipag-away. Wala rin naman tong patutunguhan, kaya mas maigi na lang na ako ang magpakumbaba. Matapos yun ay hinatid niya ako sa apartment ko. Hinalikan ko siya sa pisngi bago umalis. Ngunit sa pagiging curious ay lumabas ako at pumara ng taxi para sundan si JV. Kapag kinutuban kasi ako ng kakaiba, ay hindi ko na mapigilan ang sarili kong maging curious. Gusto kong malaman agad kung tama ba ang kutob ko o hindi. Nagulat na lang ako nang may sunduin siyang babae. Kinuha ko agad ang phone ko at dinayal ang number ni JV. Hindi niya sinasagot ang tawag ko, kaya nag-message ako sa kanya. Nanlumo ako nang hindi siya mag-reply. Kumakabog sa takot at kaba ang dibdib ko, kaya sa kotse lang niya ako nakafocus. Dumiretso sila sa isang hotel. Agad akong nagbayad bago bumaba at dali-daling sinundan ng dalawa. Habang naglalakad ay naglalampungan sila. Hindi maalis sa utak ko ang hagikik ng pabebeng babae. Pagtapat ko sa elevator kung saan sila nakasakay, ay nakita ko sila roong naghahalikan. Agad akong pumasok bago pa magsara yun. Talaga namang wala silang pakialam kahit pa may ibang taong makakita sa kanila. Hindi nila ako napansin dahil busy sila sa ginagawa. Mabuti na lang at kaming tatlo lang ang sakay nito. Tumikim ako para maagaw ang atensyon nila. Ngunit nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Nakapikit pa sila at dinadama ang labi ng isa't isa. Sa pagkakataong to, ay gustong-gusto ko ng sabunutan ng babae. Nakarating kami sa tamang floor. Bumukas ang elevator at agad silang lumabas. Mukhang excited na excited. JV, tawag ko na siyang ikinalingon nilang pareho. Nanlaki ang mata niya at tila nataranta. Lalo pa nang lapitan ko silang dalawa. Naguguluhan naman ang babae habang nakatingin sa akin. Babae mo? Walang preno kong sabi, saka itinuro ang babae. Obvious namang babae niya, pero tinanong ko pa. Gusto ko kasing manggaling mismo sa bibig niya. Excuse me? Girlfriend niya ako. Pagtatama naman ng babae. Talaga? Mapang-asar kong sabi at tinignan si JV. Anong kautuan ang sinasabi niya? Taas kilay kong tanong. Aika, umalis ka na. Nawala ang mapaglarong ngiti ko dahil sa sinabi niya. Nasaktan ako at napahiya sa harapan mismo ng babae niya. Hindi mo pa nga ako formal na pinapakilala sa kanya. Bumaling ako ng tingin sa babae. I'm Aika, JV's real girlfriend. Pinagdiinan ko talaga ang salitang real para dama niya. She's not my girlfriend. She's just my ex. Habol ng habol sa akin dahil hindi matanggap na hindi na kami. Natawa ako sa sinabi ni JV. Nax, JV, siya ba ang may bigay niyang relo mo? Siya rin ba ang kachat mo kanina? Kaya pala. Tutal, nahuli na rin naman kita. Mamili ka. Ako o siya? Matapang kong tanong at tinitigan siya sa mata. Of course si Honey. Tukoy niya sa pangalan ng babae. Ni hindi man lang ito nag-isip bago sumagot. Napawi ang ngiti ko, lalo na
nang magtinginan sila. Kung ganon, break na rin tayo. Madali naman akong kausap. Kibit balikat kong sabi at hindi nagpakita ng kahit na anong kalungkutan. Tumalikod na ako para umalis. Walang iya siya. Ang kapal ng mukha niya. Ang lakas pa ng loob niya na kaninang ibalik sa akin kung may bago na daw ba ako. Siya nga tong meron. Sayang yung pera kong pinambili ng lintik na relo. Dumiretso ako sa isang club para doon magpakalasing at uminom ng marami. Gusto kong mawala sa isip ko ang ex ko. Yung panggagago niya sa akin. Malamang ngayon, nagpapakasaya na sila kaya gusto ko ring magpakasaya. Hindi pwedeng sila lang ang masaya habang ako ay nalulungkot. Nagchat ako sa GC naming magkakaibigan. Niyaya ko sila at sinabing single na ako. Siyempre, masaya sila para sa akin dahil kahit kailan ay hindi naman sila naging boto kay JV. Hinintay ko silang dumating bago magsimulang uminom. Hoy, dahan-dahan lang naman, para kang mauubusan. Sigaw ni Lyra, saka tumawa. Hindi ko siya pinakinggan at nagsisigaw pa habang sumasabay sa huni ng musika. Mga manloloko. Sigaw ko pa habang tumutungga ng alak. Huwag lang talagang babalik si JV sa akin kapag niloko siya ng babae niya. Hinding-hindi ko na siya babalikan kahit magsisi pa siya. Sa sobrang kalasingan, ay hinatid ako nila Lyra pa uwi. Halos hindi na ako makapaglakad ng maayos, na kinailangan pa nilang alalayan ako. "Where is your key?" Tanong ni Ella. Nakapikit na ako, pero naririnig ko pa rin sila. Ginapa ko ang susi sa bulsa ng pantalon ko. Hindi ko yun nahanap. Maya-maya, naramdaman kong hinalughog yun ni Lyra sa sling bag ko. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Pumasok kami sa kwarto at inihiga nila ako. "Aika, uuwi na rin kami." Paalam ni Lyra. "Ingat." Nakangiti kong sabi kahit nakapikit ang mata. Sinarado na nila ang pintuan. Ilang minuto muna akong nahiga para pahupain ang pagkahilo ko. Matapos yun, ay tumayo ako para dumiretso sa banyo. Naligo ako dahil pakiramdam ko ay nanlalagkit ako. Lumabas ako sa banyo na nakatapis ng tuwalya. Nang matuyo ang buhok at katawan ko, ay pinatay ko na ang ilaw bago humiga sa kama nang walang saplot. Papunta na ako sa tulog ko nang makadama ng kakaibang pakiramdam. Lumubog ang kamang hinihigaan ko, kaya nasisiguro kung may taong pumasok sa kwarto ko. Nararamdaman ko ang ginagawa niya at talaga namang kinakabahan ako. Manyak ba to? Baka saktan naman niya ako kapag nanlaban ako. Nagkunwari akong tulog, kahit naabot ang tahip ng dibdib ko. Maya-maya pa, ay naramdaman kong patindi ng patindi ang ginagawa niya. Pero kung kanina ay tutol ako at natatakot, ngayon ay nag-iiba na ang nararamdaman ko. Nagugustuhan ko na ang ginagawa niya sa akin. Kaya imbis na kabahan ako at matakot, ay nakaramdam ako ng excitement. Bahagyang napatigil ang lalaki sa kanyang kapangasan. Marahil ay nakikiramdam sa pagtutol ko. Ngunit nang hindi ako tumutol, ay nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Lalo niyang pinagbuti, kaya hindi ko mapigilang hawakan sa buhok ang lalaki dahil sa kakaibang pakiramdam na binibigay niya sa akin. At gaya ng inaasahan ko, ay nangyari nga ang isang mainit na tagpo. Oo, nagpaubaya ako. Kahit pa hindi ko kilala ang lalaki na nagpapaligaya sa akin. Alam kong mali, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Na kahit pa ang tarantado kong boyfriend ay hindi na iparamdam sa akin. Siguro,
Yung gabi na yun ang pinaka-the best na naranasan ko sa piling ng isang lalaki. Nang matapos, ay pareho naming hinahabol ang aming paghinga. Ilang saglit pa ay sakalang nag-sink in sa utak ko ang mga nangyari. Pumayag ako sa isang pagkakamali kahit na hindi ko kilala ang tao. Pero ginusto ko at tinugon ko. Paano na lang pala kung mabuntis ako? Sino ang ituturo kong ama ng bata? Bigla ko siyang tiningnan nang siya ay tumayo na at mag-umpisang magbihis. Hindi ko naman kasi makita ang mukha niya dahil nakapatay ang ilaw ng kwarto. Hindi ko alam ang gagawin ko, kung pipigilan ko ba siya sa pag-alis o hahayaan na lang. Lumipas ang mga araw at hindi mawala sa isip ko yung nangyari sa akin. Imbis na yung breakup namin ng ex ko yung iniisip ko, ang pumapasok sa isip ko ay ang amoy, boses at katawan ng lalaking nagpaligaya sa akin nung gabing yun. Kilala ko kaya siya? Pakiramdam ko nga ay kilala niya ako. Dahil hindi naman yun mangangahas na pumasok sa apartment ko kung wala kaming koneksyon. Hindi kaya si JV yun? Pero imposible dahil hindi naman ganun kalakas ang epekto niya sa akin. Tumunog ang phone ko dahil sa isang text. Nung una ay akala ko si JV yun. Ngunit nagulat ako nang si Trent yun. Yung kababata ko na binasted ko. Ewan ko ba naman sa sarili ko kung bakit ganun ang ginawa ko. E di hamak naman na matino at gwapo to di tulad ni JV. Gusto niyang magkita kami. Nandito na rin pala ang mokong sa Manila. Nag-aaral tulad ko. Parehong engineering ang kinuha naming course at graduating na rin siya. Sinabi niya na 1 year na rin pala siyang nag-aaral dito at magkalapit lang ang pinapasukan naming eskwelahan. Hindi naman siya nagsasabi. Siguro, naalala niya ako. Matapos kong magbihis, ay dumiretso agad ako sa mall. Agad ko naman siyang natanaw sa entrance. Kahit kailan, ay angat talaga ang kagwapuhan nitong taglay sa lahat. Mas nag-umapaw pa ngayon dahil nag-mature ang itsura niya. Trent, wika ko paglapit sa kanya. Nagulat siya, ngunit di kalaunan ay niyakap niya ako. Ako naman ang nagulat ngayon dahil sa ginawa niya. At isa pa, pamilyar ang amoy at haplos niya. How are you? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. May something sa tingin niyang hindi ko maintindihan. Okay lang kahit kakabreak sa boyfriend. Nakangiti kong sagot. Ikaw, kumusta ka? May girlfriend ka na ba? Nakangiti kong tanong habang tinititigan siya. Pamilyar talaga siya. Imposible namang siya yung lalaking nasa isip ko nitong mga nakaraang araw. Dahil ngayon lang naman ulit kami nagkita. Panigurado hindi niya rin alam kung saan ako tumutuloy. Mahirap namang mag-assume na ini-stalk niya ako. Mukhang naka-move on naman na siya sa akin at kaibigan na lang ang turing niya. Kumain kami at naglaro. Pagkatapos ay nagtingin kami ng mga damit. Uy Aika, may bago ka na rin pala. Nasalubong namin si JV kasama ang girlfriend niyang nakakairita ang muka. Aba oo naman. Ang ganda ko naman yata para umiyak lang sa lalaking walang kwenta. Sagot ko naman pabalik. Nawala ang nakakalokong ngiti niya, kaya ako naman ang umisi pabalik. Pinagbibintangan mo kung may bago, ikaw rin pala. Dagdag pa niya. Papahuli ba naman ako? Nauna ka lang, kaya ikaw pa rin ang may kasalanan. Kibit balikat kong sabi, sakahin nila na si Trent paalis doon. Yun ba ang ex mo? Hindi ka man lang pumili ng makakatapat ko. Mas gwapo pa ako doon.
Natatawang komento ni Trent. Nakwento ko kasi sa kanya ang nangyari sa amin ni JV. Gabi na nang ihatid ako ni Trent sa apartment. Salamat sa paghatid at salamat sa paglibre. Sa uulitin ha. Masaya kong pamamaalam sa kanya. No problem. Basta ikaw. Malakas ka sa akin eh. Kinurot niya ang pisngi ko bago umalis. Pagpasok ko sa kwarto, ay nag-overthink ako ng malala. At para mawala sa isip ko ang mga hinala ko, ay pumasok na lang ako sa banyo para maligo. Pinatuyo ko ang buhok at katawan ko. Wala ulit akong saplot ng mahiga sa kama. This time ay hindi ko pinatay ang ilaw. Umaasang darating at makikita ko agad ang mukha ng lalaki. Kung sakali mang maisipan niyang pasukin ako ulit. Hindi ko na malayang sa paghihintay ko ay nakaidlip ako. Naramdaman ko na naman ang mainit na katawan ng lalaki. Minulat ko agad ang mata ko upang makita siya. Ngunit nakapatay ang ilaw. Hinawakan ko siya sa buhok para makumpirma kung siya din ba yung kaparehong tao na pumasok sa kwarto ko. At hindi ako nagkamali. Muli kong naramdaman ang pamilyar na pakiramdam na tanging siya lang ang may kakayahang gumawa. Nung gabi na yon ay naging matindi ang mga pangyayari. Hanggang sa hindi na rin ako nakatiis at ako na rin ang kumilos. Umamin ka na kung sino ka. Or else, hindi ko to itutuloy. Hamon ko sa kanya. Ay ka naman, bakit ka huminto? Malapit na ako. Inis na reklamo ng lalaki na parang nahihirapan. Kumunot ang noo ko. Dumoble ang tibok ng puso ko dahil unang bigkas pa lang ng salita niya ay alam ko na agad kung sino yun. Maya-maya ay nagpumilit itong tumayo pero pinahiga ko ulit siya. Gusto kong marinig galing sa kanya mismo na siya ang taong pinaghihinalaan ko. Aamin ka o magagalit ako sa'yo? Mamili ka. Pananakot ko. Okay, I'm Trent. Mabilis na sagot niya. Pagkatapos ay hindi na ito nakatiis at ito na ang nagpatuloy sa ginagawa ko. Naging matindi muli ang mga kaganapan. Tuluyan na akong nawala sa sarili. Nang matapos ay muli itong nagsalita. I'm sorry, Aika. Alam mong mahal kita, patagal na. Kahit ngayon ay hindi yon nagbago. I can't move on. I'm still in love with you. Wika nito habang hinihingal. Maya-maya pa ay pabagsak siyang nahiga sa tabi ko. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita ako. Doon lang ako nakabawi sa gulat. Bakit mo ginawa yun nung gabing yun, Trent? Nakatingin ako sa kanya kahit hindi ko siya makita sa dilim. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinubukan ko naman. Kaso natutukso ako. Lalo pat kitang-kita ko ang lahat. Simula nang magpunta ako dito, palagi na kitang sinusundan. Kahit kasama mo yung ex mo. And then, nag-break kayo. Sinundan kita sa club. Nag-aalala ako sa'yo dahil baka iuwi ka ng kung sinong lalaki doon. Pumasok ako dito noon dahil hindi nakalak ang pinto ng apartment mo. Iniisip kong sa sobrang kalasingan mo, ay nakatulog ka na kaya maiging ako na ang mag-lock. Gusto lang naman kitang masilayan kung maayos ka ba. Kaya dumating ako sa puntong hindi ko inaasahang mangyari. Mahabang paliwanag nito. Ano pa nga bang magagawa ko? 2 beses nang may nangyari. Nakanguso kong sabi. Aika, sana naman this time hindi mo na ako bastidin. Liligawan na ulit kita. Pananagutan ko ang nangyari. Seryosong wika nito. Aba, talagang pananagutan mo. Hindi pwedeng hindi. Hindi pa man ganun kalalim ang nararamdaman ko para kay Trent, pero alam kong matututunan ko siyang mahalin.
Hindi pa sa ngayon, pero pagdating ng tamang panahon. Kinabukasan ay hinatid niya ako sa school. Hintayin mo ako sa room niyo, sabay tayong kakain ng lunch. Paalala niya bago ako hinalikan sa pisngi at umalis. Hoy babaita, sino yung lalaki? Ang pogi. Tili agad ni Lyra ang bumungad sa akin. Manliligaw ko, bakit? Type mo? Taas kilay kong tanong sa kanya. Hindi na pala, sayo na lang. Pabiro niya akong inirapan na tinawanan ko lang. Nakita ko na si JB kasama yung bago niyang girlfriend. Ba't pumatol yun dun? Kung sa bagay, bagay naman sila. Uwi ka naman ni Ella. Pero naka-move on ka na nga ba? Imposible namang agad-agad, di ba? Parang kailan lang mahal na mahal mo pa yung babaerong yun. Tukoy ni Lyra kay JV. Nagmo-move on pa lang sa tulong ni Trent. Nakangiti kong sabi, kung sa bagay, hindi ka nalugi sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, ay mas naging determinado si Trent na makuha ang tiwala at pagmamahal ko. Hindi naman siya nabigo dahil isang buwan pa lang ang nakakalipas ay hulog na ako. Naipadama niya ang mga bagay na hindi nagawa ni JV sa akin. Hindi pa man umaabot ng taon ay sinagot ko na siya. Mabuti na lang dahil walang nabuo sa paggawa namin ng milagro. Wala pa kasi kaming mga trabaho kaya nag-iingat ako. Sabay kaming gumraduate at sabay nag-take ng board exam. Parehas kaming nakapasa kaya sabay din kaming naghanap ng trabaho. At nang maging permanente na ang aming trabaho, ay nagpasya kaming magpakasal na at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ko akalaing sa kanya rin pala ang bagsak ko.